kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao. No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga re-electionist senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. O ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. So natatakot sila. So gusto nila after the elections na, not before the elections, para iboto pa rin sila ng mga tao dyan sa Mindanao. Prof, anong masasabi po ninyo ngayong nagsisimula na ang kampanya, no, ng mga politiko at kahapon nga pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang mga inindorsong mga kandidato sa pagka-senador. Sa tingin po ninyo, ano pong masasabi ninyo? Well, hindi talino lamang ang mahalaga, no? Kung matalino nga, pero ginagamit naman yung talino para gumawa ng mga batas na hindi makakabuti sa taong bayan, no? Katulad ng Public Service or Public Utilities Act, no, na sa tingin ko unconstitutional at halos binibigay na ang mga public utilities natin dito sa Pilipinas, sa mga dayuhan. Kahit matalino ang author niyan, hindi natin dapat iboto, no? Kasi hindi lamang talino ang dapat nating pagbasihan, kundi yung pagmamahal sa taong bayan at pagmamahal sa ating bansa. No? Matalino ka nga, pero binibenta mo naman sa IMF World Bank yung ating bansa, binibenta mo sa mga malalaking dambuhalang korporasyon ng mga dayuhan upang pagsamantalahan ang ating mga public utilities, ang ating mga consumers at ang ating natural resources, baliwala ang talino mo. Pero siyempre, mahalaga pa rin ang talino, no? Lalo na yung knowledge sa English language. Kasi halos lahat ng ating mga batas at Supreme Court decisions ay nakasulat sa English, no? Hindi mo maintindihan pagka hindi ka marunong sa English. Okay lang kung hindi ka makapagsalita ng English, pero mahalaga, you can comprehend, no? Nakakaintindi ka ng English. Marami naman dyan na hindi masyadong magaling mag-English katulad ni former Senate President Eulogio Amang Rodriguez, no? Pero nakakaintindi siya ng English. Hindi nga lang siya makapagsalita, tinatagalog niya. Okay lang 'yon. Pero kung hindi ka nakakaintindi ng English, medyo mahihirapan ka kasi halos lahat ng Supreme Court decisions natin, halos lahat ng mga batas natin, presidential decrees, republic acts, letters of instruction, nakasulat sa English language. Kaya nga nung araw, sabi nila dapat abogado ka muna bago ka maging senador o presidente o vice president. Ngayon, baligtad na. Kailangan daw artista ka. At kahapon din, Prof, isa din po sa naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na tumawag po o na baga napansin ng mga kababayan natin. Itong pahayag niya, basahin ko lamang doon sa kanyang proclamation rally dyan po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi niya, nagtataka nga ako parang ang iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Ano ho ba yung dating para po sa inyo? Medyo yun nga, parang ang pinagbabasihan lamang talino lamang at wala nang iba pa. Hindi po mahalaga po ang talino, okay, no? Mahalaga ang talino, pero kung yung talino mo ginagamit mo para patayin yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng General Agreement on Tariffs and Trade, no? Kung saan papapasukin mo ang mga imported na mga produkto para patayin yung ating mga magsasaka. Kung yung talino mo ginagamit mo para lahat ng ating mga public utilities mga dayuhan na magme-ari at mawala na sa kontrol ng mga Pilipino. Samantalang nakasulat sa Constitution, malinaw na malinaw. Kinakailangan meron tayong economy effectively controlled by Filipinos. No, kung matalino nga, pero bina-violate naman yung Constitution openly, wantonly, brazenly.
ay baliwala po ang talino. Para sa akin po, mas mahalaga yung good moral character, no? Sufficient intelligence lang, nakakaintindi ng English, okay na yan. Kahit na hindi makapagsalita ng English, kasi kung magaling ka naman na managalog o mag-Pilipino, no? Katulad ni Senator Robin Padilla, no? Nagtatagalog siya, Pilipino ginagamit niya, no? At napakaganda ng Pilipino ni Robin Padilla na naintindihan ng lahat at malinaw. At makikita mo matalino siya. Hindi nga lang niya ini-English, pero makikita mo nakakasabay siya dun sa discussion, kaya lang Tagalog yung ginagamit niya. Pero matalino siya. Kasi hindi po porke hindi makapagsalita ng English, bobo na. No? Tandaan natin yan. Mahalin natin yung sarili nating wika. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, para kang malansang isda pagka hindi mo mahal yung sarili mong wika Ang mahalaga lang, nakakaintindi ng English, no? Katulad ni Robin Padilla, nakakaintindi ng English. Pero kung magsalita siya Tagalog, parang si President Joseph Estrada, nakakaintindi ng English, di ba? Pero kung magsalita Tagalog, lalo na si Fernando Poe Jr. kasi yung nanay niya Amerikana So hindi kinahiya ni Fernando Poe Jr. yung Tagalog language, no? Kasi nanay niya Amerikana, magaling siya mag-English, pero Tagalog yung ginagamit niya, no? Sinusunod yung turo ni Dr. Jose Rizal. So hindi talino lang ang mahalaga, no? Mahalaga yung pagmamahal sa bansa at hindi gagawa ng mga batas na ibebenta ang ating bansa sa mga dayuhan, hindi gagawa ng mga batas na wantonly, openly, brazenly unconstitutional, wala pong kwenta yung talino pagka ganyan. Pero sa tingin po ninyo, Prof, yung pag-endorso mismo ng Pangulo doon sa kanyang mga senatorial candidates, malaking susi, malaking ano ba yung bagay? Susi ba yun para sa kanilang pagkapanalo? Well, of course, kaya nga sila nagsisiksikan dyan sa administration ticket Mapapansin mo, mga anti-Marcos nga yung mga iba dyan Pero kinakain nila yung pride nila, nagpapanggap silang pro-Marcos para makasama sa administration ticket. Kasi siyempre, administration yan nandyan lahat ng resources, no? Sa mga donors na lang lamang na sila kasi yung mga businessmen, they tend to donate to the candidates of the administration. Kasi pag nag-donate ka sa candidates ng opposition at mabalitaan ng administration yan, baka silipan ka ng kung ano, no? Baka pati yung mga tax declarations mo silipin, no? Kaya yung mga businessman, takot mag-donate yan sa mga kandidato ng opposition. So sa donors pa lang, lamang ka na kung kasama ka sa ticket ng administration. Kaya lahat yan, mapapansin mo, may mga anti-Marcos dyan. Malinaw na anti-Marcos yan. Mga galit sa mga Marcos, galit sa mga Romualdez. Pero ngayon nakikipagplastikan sila sa mga Marcos, sa mga Romualdez, kasi kailangan nilang maisama sa ticket ng administration. At saka na lang sila magtra-traitor sa mga Marcos at saka sa mga Romualdez when the time comes. Pero sa ngayon, magpapanggap silang loyal sa mga Marcos at saka sa mga Romualdez. At lalo na, itong impeachment na napag-uusapan din, Prof, at kailangan din ng bilang o numbers dyan sa Senado. Kung sakaling itong lahat ng mga senatorial candidates ang maupo dyan sa Senado, ay possible na matutuloy itong pagdinig na ito dyan sa Senado sa susunod na Kongreso. Yun nga sa tingin ko nga kaya nila dinidelay dahil they may feel that they do not have the numbers. Kasi if they do have the numbers, mabilis pa sa alas 4 gagawin nila yan. Nandiyan sina Bato, hindi ba? Nandiyan sina Bongo. Yung mga iba dyan, hindi sila sigurado, no? Akala nila, kakampi nila, pero baka mamaya pagbutuhan na, baka biglang magulat sila. Boboto pala in favor of Vice President Sara. So they are waiting after the elections para umpisahan yung impeachment. Isa pa, kung before impeachment at magkakaroon ng botohan, kasi February pa lang ngayon So sigurado bago mag-May election, tapos yung impeachment, di ba? Kung boboto sila against Vice President Sara, natatakot itong mga re-electionist senators na baka matalo sila sa Mindanao.
No, kasi may mga surveys na nagpapakita na malakas yung mga Duterte sa Mindanao. So itong mga re-election ni senators, ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara before the May 2025 elections kasi baka matatakan yung mga pangalan nila ng mga taga Mindanao. O ito yung mga hindi natin iboboto kasi ito yung mga nag-impeach, nag-convict kay Vice President Sara sa impeachment court. So natatakot sila. So gusto nila after the elections na, not before the elections para iboto pa rin sila ng mga tao dyan sa Mindanao.